Shalom sa inyong lahat. Anak ko, makinig ka sa aking mga salita. Ikiling mo ang iyong pandinig sa aking mga wika. Huwag mong hayaang sila'y mawala sa paningin mo. Ingatan mo sila sa kaibuturan ng iyong puso, sapagkat sa mga nakakatagpo sa kanila, ang mga ito'y buhay at kagalingan sa kanilang buong katawan. Kawikaan 4:20 hanggang 22. Welcome po sa Good and Faithful Channel dito sa YouTube. Dalayan kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunood. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Paminsan-minsan ay madadagdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa ibang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Talaga bang kilala mo ang Panginoon sa personal? Exodo. Bago tayo pumalaot, ay manalangin muna tayo. Ang ating panalangin ay halaw mula sa awit 119, 105 at patuloy. Panginoong Diyos, Ama namin sa langit, ilawan sa aming mga paa ang salita mo at liwanag sa landas namin. Kami sumumpa at pinagtibay namin na aming tutuparin ang matwid na mga batas mo. Muli mo kaming buhayin, O Panginoon, ayon sa iyong salita. Ikiniling namin ang aming mga puso upang ganapin ang iyong mga batas magpakailanman hanggang sa wakas. Amen. Pangatong diksyon, mahirap na simula. Ang ating susing talata ay Exodo 5:1 at 2. Sinabi ng Panginoon, aking nakita ang paghihirap ng aking bayan na nasa Ehipto at aking narinig ang kanilang daing dahil sa mga umaapi sa kanila. Talagang nalalaman ko ang kanilang pagdurusa. Ako'y bumaba upang iligtas sila mula sa kamay ng mga Ehipsyo at upang sila'y dalhin ko sa isang lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot. Itong pagtitiwala sa Diyos ay haharap sa napakaraming mga pagsubok. Kapag magtitiyaga tayo, gayon man, magdadala ang Diyos ng mga solusyon na darating ayon sa kanyang mga itinakda at sa kanyang panahon. Ang kanyang mga pamaraan ay maaaring sumasalungat sa ating mga inaasahan para sa matulin at madali ang mga solusyon. Subalit dapat tayong matutong pagtiwalaan siya kahit ano paman. Tatlong paghati. Una, ang tugon ng Faraon sa hinihingi ng Diyos. Ikalawa, ang tugon ng Diyos sa reklamo ni Moises. At ikatlo, nagsasalita si Moises sa Faraon sa pamagitan ni Aaron. Doon sa una ay dalawang tatalakayin. Sino ang Panginoon? At isang mahirap na simula. Sa ikalawa ay isa ang paksa, ang makadiyos na ako. At sa ikatlo, dalawa ang titingnan natin, hindi tuling mga labi at gaya ng Diyos sa Faraon. Unang pagkakahati, ang tugon ng Faraon sa hinihingi ng Diyos. Titingnan natin, sino ang Panginoon? Exodo 5:1 at 2. Pagkatapos nito, si Moises at si Aaron ay pumunta kay Faraon at sinabi, ganito ang sabi ng Panginoon,
ang Diyos ng Israel. Hayaan mong umalis ang aking bayan upang magdiwang sila ng kapistahan sa ilang para sa akin. Ngunit sinabi ni Faraon, sino ang Panginoon na aking pakikinggan ng kanyang tinig upang pahintulutan kong umalis ang Israel? Hindi ko kilala ang Panginoon at saka hindi ko pahihintulutang umalis ang Israel. Sumusunod sa utos ng Diyos, pumaroon si Moses sa Paraon upang pasimulan ang proseso kung saan siya at si Moses ay ilalabas sa Ehipto ang aking bayan, ang mga anak ni Israel. Exodo 3:10. Tinatanggihan ang presensya ng Diyos. Sino ang Panginoon? Nagdeklara ang Paraon, hindi sa anumang pagnanais upang makilala siya, subalit sa halip bilang isang kilos ng pagsuway o kahit pa pagtanggi nitong Diyos na tinatanggap niyang hindi niya kilala. Hindi ko kilala ang Panginoon, sinabi niya. Halos bilang isang pagyayabang. Ano ba ang ibig sabihin ng isang Panginoon? Ang ibig sabihin nito ay isa na may autoridad, kontrol, o kapangyarihan sa ibabaw ng iba. Ibig sabihin nito ay kung kanino pasasakop, yan ang Panginoon. Gaano karaming tao sa buong kasaysayan ang nagsabi ng katulad na sinabi ng Paraon? Nakakalungkot naman. Dahil gaya ng sinabi mismo ni Jesus, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala niya na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Juan 17:3. Ang Ehipto kasama ng Paraon bilang hari ay simboliko ng isang kapangyarihan na tinatanggihan ang presensya at autoridad ng Diyos. Ito'y isang katauhan na tumatayong sumasalungat sa Diyos, sa kanyang salita at sa kanyang bayan. Ang susunod niyang deklarasyon, yung Paraon. Ang susunod na deklarasyon ng Paraon ay, hindi ko pahihintulutang umalis ang Israel, ay naghahayag higit pa nitong rebelyon laban sa buhay na Diyos. Nagpapatuloy na ginagawang simbolo ang Ehipto, hindi lamang para sa pagtanggi sa Diyos, kundi para sa isang sistema na lumalaban kontra sa Kanya. Hindi katakatakang marami ang nakikita itong katulad na sa loobin sa French Revolution. Ang French Revolution ay ang isang malaking pangyayari noong taong 1789 hanggang 1794. Itong panahon na ito ay tinatawag na the Enlightenment o the Age of Reason, dahil sa ang rason at lohika ang namamayani sa halip na pananampalataya. At ito ay makalipas ang libo-libong taon. Iniisip ng Paraon na siya ay isang Diyos o ang anak ng isang Diyos. Isang malawak na referensya sa isang paniniwala sa sarili niyang sukdulang kapangyarihan, lakas at katalinuhan. Mas hayag na rebelyon. Sa lahat ng mga bansa na iniharap sa kasaysayan ng Biblia, ang Ehipto ang pinakamatapang na itinanggi ang pag-iral ng buhay na Diyos at nilabanan ng kanyang utos. Kung ikumpara natin, nakikita natin si Nebuchadnezzar ng Babylonia sa huli ng
kanyang buhay ay kinilala niya ang Diyos na buhay, Diyos sa kalangitan. Gayon din si Ciro ng Persya at si Ahasuerus ng Medo-Persya. Walang monarka ang kailanmay pumasok sa higit pang hayag at mayabang na rebelyon laban sa autoridad ng langit kaysa sa ginawa ng hari ng Ehipto. Ito'y ateismo at ang bansa na kinakatawanan ng Ehipto ay magbibigay tinig sa isang katulad na pagtanggi sa inaangkin ng buhay na Diyos at pagpapakita ng isang katulad na espiritu na walang paniniwala at pagsuway. Kung may magtatanong, kilala mo ba ang Panginoon? Paano ka tutugon? Kung oo, ano ang sasabihin mong katulad niya? At bakit? Pangalawang pagtatalakay. Ang isang mahirap na simula, Exodo 5:6 at 8. Nang araw ding yon ay iniutos ng Faraon sa mga tagapangasiwa, sa mga tao at sa kanilang mga kapatas. Huwag na ninyong bibigyan ng mga tao ng dayami sa paggawa ng tisa na gaya ng dati. Sila ang pumaroon at magtipon ng dayami para sa kanilang sarili. Ngunit ang bilang ng mga tisa na kanilang dating ginagawa ay siya rin ninyong iaatang sa kanila. Wala kayong babawasin. Ang Israel sa simula ay naniwala sa pagpapalaya ng Diyos. Tinipon ni na Moises at Aaron ang mga matatanda at bayan ng Israel. Sinabi sa kanila ang mga salita ng Diyos at ipinakita sa kanila ang mga tanda ng Diyos na nagbunga sa paniniwala ng Israel na papalayain sila ng Panginoon mula sa kanilang pagkaalipin. Kaya sinamba nila ang Panginoon. Exodo 4:29 hanggang 31. Tiyak na mataas ang inaasahan. Palalayain ang mga Hebreo ng Panginoon mula sa kanilang pagkabihag sa wakas. Dumami ang pagdurusa ng Israel. Pagkatapos ay pumunta si Moses sa hari ng Ehipto kasama ang mga hiniling ng Panginoon ng Diyos, at ang mga bagay ay naging lalong malala para sa mga Israelita. Nadagdagan ang kanilang pagdurusa at ang kanilang araw-araw na trabaho ay naging mas mabigat at mahirap. Inakusahan sila ng pagiging tamad. Sila'y tinirato ng higit na malupit at ang kanilang paglilingkod ay higit na mahirap kaysa sa dati. Gumagawa kasi sila ng tisa o brick. Siyempre, kinakailangan nila ang mga damo at putik na ipoporma nila at ipapatigas sa araw. Kaya malaking bahagi ng dayami ay kailangan para sa kanilang trabaho at sinusuplayan sila ng dayami. Ngunit ngayon, ang utos ng hari ay wala ng dayami na ibibigay. Ang mga manggagawa ay kinakailangang maghanap ng dayami para sa sarili nila. Kahit na ang kwota ng adobe ay dapat na pareho rin. Dito niyon na pagpapahirap. Hinarap ng Israel sina Moises at Aaron. Yan ang bunga ng pahirap. Hindi masaya ang kanilang mga leader at ang konfrontasyon sa pagitan nila at sina Moises at Aaron ay pangit. At gaya ng makikita rin mamaya, ito'y simpleng
naghudyat ng uri ng mga labanang magkakaroon si Moses sa sarili ng bayan sa dating na maraming taon. Sa buong paglalakbay sa ilan, makikita natin ito. Yung pirming ang mga tao ay nagrereklamo kay Moses, nagagalit sa kanya. Hindi mahirap makita kung bakit sila'y nabalisa kay Moses. Kayo naway tignan ng Panginoon at hatulan, sabi nila. Akala nila darating si Moses upang palayain sila mula sa mga Ehipsyo, hindi upang gawin ang kanilang buhay sa ilalim ng mga Ehipsyo na kahiman ay mas mahirap. No? Nung dumating sila Aaron at Moises sa sinabing palalayain sila, natuwa sila. Akala nila ay titigil na ang pagpapahirap sa kanila. Ngunit naging lalong mahirap. Kaya galit sila sa magkapatid. Kaya bukod sa pakikitungo sa mga taga-Ehipto, sila Moises at Aaron ay kinailangang makitungo sa kanilang sariling bayan din naman. So dalawa na ang problema nila, imbis na ang Faraon lang. Pangalawang pagkakahati, ang tugon ng Diyos sa reklamo ni Moises. Italakay natin ay maka-Diyos na ako. Exodo 6, 2-5. Sinabi ng Diyos kay Moses, ako ang Panginoon. Ako'y nagpakita kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngunit hindi ako nagpakita sa kanila sa pamamagitan ng aking pangalang ang Panginoon. Akin ding itinatag ang aking tipan sa kanila na ibibigay ko sa kanila sa lupain ng Kanaan, ang lupain kung saan sila'y nakipanirahan. Bukod dito ay aking narinig ang daing ng mga anak ni Israel na inaalipin ng mga Ehipsyo at aking naalala ang aking tipan. Kaya nagreklamo si Moises sa Diyos. Dinala ni Moises ang kanyang reklamo sa Diyos. Sa kanyang kapaitan at pagkadismaya sa lumalalang katayuan ng Israel, nagtanong siya, Panginoon, bakit mo ginawa ng masama ang bayang ito? Bakit mo pa ako isinugo? Mula nang ako'y pumaroon kay Faraon upang magsalita sa iyong pangalan ay kanyang ginawa ng kasama ng bayang ito at hindi man lamang iniligtas ang iyong bayan. Exodo 5:22-23. Ang kawalang kasiyahan ni Moises sa Panginoon ay halata at mauunawaan kapag ka isinalang-alang ang mga sitwasyon. Ang tugon ng Diyos. Makapangyarihan ang tugon ng Diyos. Kikilos siya at may determinasyon din naman. Ngayon, makikita mo kung ano ang gagawin ko kay Faraon. Hindi na magsasalita lamang ang Diyos, ngayon makapangyarihang mamamagitan siya na pabor sa kanyang bayan. Pinalalahanan niya si Moises ng ilang may kinalamang mga katotohanan. Una, ako ang Panginoon. Ikalawa, nagpakita ako sa mga patriarka. Ikatlo, itinatag ko ang aking tipan kasama nila. Kaapat, nangako ako upang ibigay sa kanila ang lupa ng Kanaan. Ikalima, narinig ko ang daing ng mga anak ng Israel. At ikaanim, naalaala ko ang aking tipang ibinigay sa iyo, ang lupang pangako. Pansinin ang paulit-ulit ng maka-Diyos na ako. Ako ang Panginoon mong Diyos. Nagawa ko ang ganito at ganon. At kaya
maasahan mong gagawin ko para sa iyo ang aking mga pinangako. Meron pang proklamasyon ng Diyos. Ngayon, mataimtim na nagproproklama ang Diyos na gagawin niya ang 4 na mga dakilang bagay para sa Israel dahil siya ang kanilang buhay na Panginoon. Una, palalayain ko kayo sa pagkalipin sa Ehipto. Kalawa, ililigtas ko kayo sa pagkalipin. Katlo, aking tutubusin kayo na may nakaunat na kamay at may mga dakilang kahatulan. At kaapat, kayo'y aking aariing aking bayan at ako'y magiging Diyos ninyo. Exodo 6:6-7. Itong 4 na makadiyos na kilos ay patitibayin at muling itatatag ang kanyang relasyon sa kanyang bayan. Ang Diyos ang paksa ng lahat ng mga kilos na ito at ang mga Israelita ang mga tatanggap ng lahat nitong mga pakinabang at biyaya. Iniaalok ng Diyos ang mga regalong ito na libre mula sa pag-ibig. Ginawa niya ito kung gayon sa kanila. At ginagawa rin ito ngayon para sa atin din naman. Sino pa bang ibang mga karakter ng Biblia ang inihayaw ang kanilang reklamo sa Diyos at may mabuting dahilan? Bakit tama lang kung minsan na ilabas ang iyong damdamin sa Diyos at kahit pa magreklamo tungkol sa iyong sitwasyon? Pwede palang magreklamo. Bagamat pwede, ay merong sinasabi rito na dapat gagawin itong pagreklamo sa panampalataya at pagtitiwala. Hindi nagrereklamo na walang panampalataya at hindi nagtitiwala. Ibig sabihin, bagamat nagrereklamo, pero hindi nawawala ang panampalataya at pagtitiwala. Pangatlong pagkakahati. Nagsasalita si Moises sa Paraon sa pamagitan ni Aaron. Unang pagtatalakay, hindi tuling mga labi. Exodo 6:10 at 12. Ang Panginoon ay nagsalita kay Moises. Pumasok ka, sabihin mo kay Faraon na hari ng Ehipto na kanyang pahintulutang umalis sa lupain niya ang mga anak ni Israel. Ngunit si Moses ay nagsalita sa Panginoon. Ang mga anak ni Israel ay hindi nakinig sa akin. Paano nga makikinig si Faraon sa akin? Ako ay isang di mahusay na tagapagsalita. Tunay na ibinigay ng Panginoon kay Moses ang makakapangyarihang pangako tungkol sa kung ano ang kanyang gagawin. Bagaman ang pagtatagpong iyon ay dapat na makapagbigay ng lakas ng loob kay Moses, ang kanyang pampatibay loob ay malamang na hindi nagtagal, batay sa tugon na tinanggap niya mula sa kanyang bayan. So yung reaksyon sa kanya ng bayang Israel ay nagpahina ng kanyang loob. Kaya siya ay bumalikwas sa Panginoon at nagreklamo. Nabasag ang pag-asa ng Israel. Di ba nung unang nakipag-usap si Aaron kay Moses ay naniwala sila. Nagkaroon sila ng pag-asa. Pero nabasag yun. Ang mga Hebreo ay labis na nasiraan ng loob sa pamamagitan ng kanilang kalungkutan, pagdurusa, at mahirap na trabaho na hindi sila nakikinig sa salita ng katiyakan ni Moises. Nakikilos ang Diyos upang tuparin ang kanyang ipinangako. Iyon ang nakabasag ng kanilang pag-asa. Paghihirap na nga sila, pinahirapan sila, lalo pang pinahirapan. Naghintay sila ng napakatagal para rito.
yung kaligtasan mula sa pagkalipid. At ang kanilang inaasahan ay hindi natugunan. Bakit dapat itong maiiba ngayon? Nawawala na sila sa puso at pag-asa na dapat ay naging higit na mapait dahil marahil sa unang pagkakataon ng buong buhay nila ay nakita nila ang tunay na pag-asa ng pagpapalaya. So, yung pag-asa na yun ay nasira. At gayon man, sino ang hindi napunta sa katulad na lugar? Wala pa tayong makakasang ganyan din. Sino ang hindi sa isang punto ay nakadama ng lumbay, pagkabigo, hindi nasisihan, kahit pa parang inabandona ng Diyos. Maaaring yung pinag-aaralan natin ito na karanasan ng Israel ay maaaring maulit sa atin sa ngayon. Mga halimbawa ng tamang tugon. Naalala niyo si Job? Alam na alam natin ang kanyang mapait na karanasan. Nang biglang-bigla lahat ng kanyang pag-aari ay sunod-sunod na nangawala, pati pa nga ang kanyang mga anak. Ano ang sinabi niya? Job 1:21, ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ay bumabawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Nang siya naman ay atakihin sa Satanas sa isang matinding karamdaman, sabi ng kanyang misis, mananatili ka ba dyan sa iyong katapatan? Sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na. Ano ang tugon ni Job? Tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Job 2:9. At ang kahuli-hulihan, ang sinabi niya sa Kapitulo 13:15, bagamat ako'y patayin niya, ako'y aasa pa rin sa Kanya. Yan ang tamang pagtugon. Ano naman ang tungkol kay Asaph, isang salmista na nagpunyagi sa kanyang mga katanungan tungkol sa kasaganaan ng masama at ang pagdurusa ng matwid? Hanggang ngayon marinig niyan. Bakit yung mga masama sila ang nanagana? Bakit yung mga matwid sila ang naghihirap? Gayunman, hindi alintana ang kanyang pakikipagpunyagi. Si Asaph ay may isa sa mga pinakamagandang pag-amin ng panampalataya. Ito'y patutuo niya. Gayunman, ako'y kasama mong palagian. Inaalalayan mo ang aking kanang kamay. Ako'y iyong pinapatnubayan ng iyong payo at pagkatapos ay tatanggapin mo ako sa kaluwalhatian. Anong mayroon ako sa langit kundi ikaw? At liban sa iyong wala akong anumang ninanasa sa lupa. Ang aking laman, ang aking puso ay maaring manghina. Ngunit ang Diyos ang lakas ng aking puso at bahagi ko magpakailanman. Napakagandang patutuo ni Asa. Ang katiyakan ng Diyos. Sa buong banal na kasaysayan, tiniyak ng Diyos sa kanyang bayan na siya ay kasama nila. Isaiah 41:13 at sa Bagong Tipan, Mateo 28:20. Binibigyan niya sila ng kanyang kapayapaan, kanyang kaaliwan, at pinalalakas niya sila upang malampasan ang mga hamon ng buhay. Napakaganda nito. Anumang hamon ng buhay na harapin natin, binibigyan tayo ng kalakasan upang maharap ito. Ang panukala ng tipan, kayo'y aking aring aking bayan, at ako'y magiging Diyos ninyo, Exodus 6:7.
ay ipinapahayag ang malapit na relasyon na nais ng Panginoon na magkaroon kasama ng kanyang bayan. Pag-isipan mo ito. Kayo'y aking aariing aking bayan at ako'y magiging Diyos ninyo. Pagaman ang konteksto ay para sa lahat o panlahatan, paanong ito'y maaaring para sa bawat isa sa atin o individual at paano dapat itong makita sa ating araw-araw na pamumuhay. Pangalawang pagtatalakay. Gaya ng Diyos sa Paraon, Exodus 7:1 at 2. Sinabi ng Panginoon kay Moses, tingnan mo, ginawa kita bilang Diyos kay Faraon. Pansinin niyo na, ginawa kitang bilang Diyos kay Faraon. Paanong paraan yan? At si Aaron na iyong kapatid ay magiging iyong propeta. Iyong sasabihin ng lahat ng aking iniutos sa iyo at sasabihin kay Faraon ni Aaron na iyong kapatid upang pahintulutan ng mga anak ng Israel na lubas sa kanyang lupain. Mabagal na pagkasalita. Inihaharap ng Diyos ang kanyang sarili bilang si Yahweh. Tandaan niyo yung pag-aaral natin nakaraan, no? Ang Yahweh o Jehovah o sa English ay Lord na capital letters. So, ito ang proper name ng Diyos. Na nangangahulugang na siya ay ang personal at malapit na Diyos, ang Diyos ng kanyang bayan, at ang Diyos na pumapasok sa isang tipang relasyon sa kanila. Itong nasa loob na Diyos ay muling inutusan si Moises na humayo at makipag-usap sa Faraon. May kakulangan ang kumpiyansa sa sarili. Muli si Moses ay tumutol. Bakit makikinig ang Faraon sa akin? Dito'y muli nating makikita hindi lamang ang kababaang loob ni Moises, kundi muli ang kanyang nais na makawala mula sa tungkulin na hanggang ngayon ay hindi umuobra. Si Aaron ang bibig ni Moses. Nang inutusan ng Diyos si Moses na bumalik sa Paraon, nagpakita si Moses na walang tiwala sa sarili. Ang terminong aral, si patayim, literal na hindi tuling mga labi na ginagamit dito upang ipahayag ang kakulangan ng kakayahang magsalita ni Moises. Ay katulad ng masumpungan sa Exodo 4:10, mabagal magsalita. Ang Diyos sa kanyang awa ay binigay si Aaron upang tulungan si Moses. Magsasalita si Moses kay Aaron na pagkatapos ay magsasalita sa publiko sa Faraon na gayong gaganapin ni Moises ang papel ng Diyos sa harap ng hari ng Ehipto at si Aaron ang magiging kanyang propeta. Ganun. Ito ay parang pagpapakita na si Moises ay nakakahigit kay Aaron sapagkat hindi siya baka harap-harapan sila, hindi na siya magsasalita sa Paraon. Magsasalita siya, ang kakausapin niya ay si Aaron at si Aaron ang magsasabi sa hari. Parang Diyos ang meron siyang propeta na kanyang tagapagsalita. Iyon ang isang maaaring maging pagpapakita na hindi basta-basta ang kumakausap kay Paraon. Nagkakalob itong salaysay ng isang napakahusay na pakahulugan para sa papel ng isang propeta. Ang isang propeta ay isang tagapagsalita para sa Diyos, kanyang bibig upang maghatid at upang magbigay kahulugan sa salita ng Diyos sa mga tao. Samantalang nagsasalita kay Moses kay Aaron at pagkatapos ay i-anunsyo ito sa Paraon. Gayon din ipababatid ng Diyos sa isang propeta at na pagkatapos ay ipuproklama
ang katuruan ng Diyos sa mga tao. Itong prosesong ito ay maaaring mangyari pasalita, personal, o gaya ng karaniwang ginagawa, tinatanggap ng propeta ang mensahe mula sa Diyos at pagkatapos ay isinusulat ito. Pinaritigas ng Paraon ang kanyang puso. Nagpapaliwanag din ang Diyos kay Moses kung ano ang kanyang maasahan mula sa sagupaan sa Paraon. Nagbabala siya sa kanya na ang pagharap ay magiging nakaka-stress at mahaba. Sa ikalawang pagkakataon, idiniriin ng Diyos kay Moses na ang Paraon ay magiging matigas ang ulo at patitigasin niya ang kanyang puso. Exodo 4:21. Ang resulta gayunman ay magwawakas sa isang mabuting bagay. Bakit? Dahil malalaman ng mga Ehipsyo na ako ang Panginoon. Kapitulo 7, talatang 5. Ibig sabihin, kahit sa gitna ng kaguluhang susunod, maluluwalhati ang Diyos. Ang hari, lubusang gising, pinaghihinalaan ng mga Israelita ng isang disenyo upang maghimagsik mula sa kanilang serbisyo. Ang kawalang kasiyahan ay ang resulta ng katamaran. Titiyakin niya na walang panahon ang maiiwan sa kanila para sa mapanganib na pagpapanukala. Magiging busy sila, walang oras para mag-meeting at pag-usapan ng pagrebelyon. Pero mo nga naman na wala na ngang dayami ay ang kota, pareho pa rin. Sila ang maghahanap ng dayami, pareho pa rin ang kota. Anong oras na meron sila? Wala. Yun ang strategy ng Paraon. At sa kanya kaagad ginampanan ang mga hakbang upang higpitan ang kanilang gapos at durugin ang kanilang malayang espiritu. Sa araw ding yon, ang mautos ay inilabas na gawin ang kanilang trabaho na mas higit pang malupit at mapang-api. Malupit at mapang-api. Yan ang tipikal na kilos ng kaaway ng ating kaluluwa. Purihin ang Diyos sapagkat hindi siya magtatagumpay. Hindi magpapabaya ang Diyos. Amen at amen. Dalayan ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, ang Panginoong Diyos ng Israel, dalayan ko na tunay at personal mong kilala siya at dahil dito'y maging kanyang instrumento sa pag-akay sa iba upang makilala rin siya. Amen. Sumainyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong na makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministering ito kung ikaw ay magsusubscribe kung hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa iyo ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad ay malaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay makukuha rin kapag hiningi sa aking messenger account. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.